Magandang araw po mga kapatid at nandito po tayo muli sa panibagong pag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating maikling devotion for today ay gusto ko lang po ibahagi yung mga naging devotion po namin or pag-aaral netong mga nakaraan and one of the devotion na napag-aralan ko po recently is matatagpuan po natin sa Hebrews chapter 4 verse number 14 to 16 and we'll study this and some other verses along the way, no? And neto pong nakaraan, no, ng mga ilang araw po ay naging parang theme ng aming devotion is regarding prayer and sa pag-umpisa ng taon, syempre marami tayong mga gustong baguhin, gusto nating ipagpatuloy, no? And siguro masasabi ko po na isa din sa naging prayer ko, no, na patuloy na maging consistent, no, sa pag-commune, sa pananalangin, so sa paglapit sa ating Panginoon, and of course sa pag continuous na Bible reading and Bible study, no. So sa oras na ito, let's have this devotion na mula sa Hebrews 4 verse number 14 to 16. So basahin ko po. Sabi po dito, "Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our professions. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." No? So, blessed be the reading of God's Word. And isa pong magandang paalala po ito, no, sa atin na napaka-importante po ng panalangin. And of course, gaya nga po ng mga naririnig natin sa preaching, sa mga devotions, no, na tunay, no, na hindi naman kailangan ng Panginoon yung paglapit natin, no. Hindi siya yung nangangailangan sa atin. Tayo po yung nangangailangan sa Kanya. And sa tuwing hindi tayo lalapit, hindi naman po ang Panginoon ang nawawalan, kundi tayo, no. And gusto ko pong i-emphasize po dito, no, yung isang magandang yung tatlong points, no, na magandang makita po natin sa ating panalangin, no, pag tayo ay lumalapit sa Panginoon. Una, makita po natin, no, when we pray, no, dito po natin makikita na sa pananalangin ang Panginoon natin ay accessible, no. When we pray, the Lord is very accessible, no. Una po, nakita natin dito na ang Panginoong Jesus, no, siya po yung pumunit dun sa veil, no, na nagse-separate ng Holy of Holies, no, sa outside, no. And nung unang panahon, of course, yung mga yung Old Testament sa kanilang panahon, no, hindi naman po nakakapasok ang mga tao. Kailangan pa nila ng high priest to offer, no, na makipag-usap sa ating Panginoon. Pero through the Lord Jesus Christ, our great high priest, no, naging accessible po yung throne of grace ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating paglapit sa Panginoon, hindi na natin kailangan ng kung sino man, no. At ito po yung isang magandang panghawakan po natin at direct na po tayong nakakalapit sa ating Panginoon. And pangalawa po is, of course, the Lord is always available when we pray, no. Hindi lang po siya accessible when we pray. He's always available when we pray. Hindi po nawawalan yung kanyang yung kanyang linya, hindi po napuputol, hindi po lang, no, from 8 to 5 or hanggang hanggang alas 12 lang, tas after that hindi ka na pwedeng makatawag. Hindi po, 24/7 ang ating Panginoon. Kaya sa ating paglapit, no, sa ating Panginoon ay tunay nating makita, no, yung Diyos na nilalapitan natin ay hindi po kailanman parang
nawalan siya ng availability for us, or hindi niya tayo mapapakinggan, hindi niya tayo maririnig dahil siya po ay busy, no? So number 3 po, gusto ko rin pong makita po natin dito sa ating topic na ito, no, sa pananalangin. Ang ating Panginoon ay attentive sa ating panalangin. Pag tayo po ay mananalangin, siya ay attentive siya sa atin, no? Hindi po siya yung pagtawag tayo, okay, sige, sabihin mo lang sa akin, no, kumbaga, or parang voice message mo na lang sa akin, pakikinggan ko yun mamaya, no? Siya ay napaka-attentive pag tayo ay nananalangin, no? And gaya nga po nung sabi sa 1 John 5:14, no? Yun po ang sabi na yung confidence po natin ay yung ito po yung confidence natin sa ating paglapit sa Panginoon. Alam natin na kapag tayo ay tumawag at nanalangin sa Kanya, no, if we ask anything according to His will, of course, no, yun po yung napakahalagang punto doon, no. Pag tayo ay nanalangin, syempre dapat according to His will. He hears us, no, and sabi nga po nung verse na kung alam po natin na pinaikinggan niya tayo, 'di ba? Ito po yung ating confidence natin na lumapit sa Kanya at idulog sa Kanya lahat ng ating panalangin, whether it's we ask for supplication, we ask for guidance, no, direction, and of course hindi lang po yung laging ask, no, but we draw near sa Kanya, we come boldly to His throne of grace, not just to ask, no, anything. Parang hindi naman siya parang ATM lang na nagwi-withdraw lang tayo, or hindi lang siya parang genie na manghihingi lang tayo, magwi-wish lang tayo. Kumbaga si Lord ay siya yung Diyos natin na, of course, through prayer as well, we give Him praise, we give Him thanksgiving, and through this, yun nga, nakakapag-commune po tayo with Him. And lastly, in conclusion po, sa ating panibagong taon na ito, let's commit and na mas maging consistent po sa ating prayer. Gaya nga po ng napag-uusapan po namin, no, sample lang din po, no, sa tao-taong level. Pagka tayo ay may mahalaga tayong tao, no, tapos parang syempre may busy, may work, nabibusy tayo, may work tayo, and siguro nag-aaral din, no? Pero pagka meron tayong special na tao or mahalagang tao sa atin na talagang gusto nating makausap, kahit na busy, no, hindi lang tayo, we don't just give time, kasi minsan yun nga, sabihin, wala na akong time, no. We don't just give time, but we make time for the person, no. And how much more sa ating Panginoon. So again, let's pray and continuously be consistent sa paglapit at pag-commune sa ating Panginoon. Kaya nga may isa po akong nabasa na challenge, and challenge sa sarili ko, challenge sa atin lahat, no, na the more we get busier, the more that we should draw nearer sa ating Panginoon. Lalo tayong lumapit sa ating Panginoon the more na nagiging busy tayo. No, hindi yung baliktad, no, the more na nagiging busy tayo, lalo tayong nawawalan ng panahon sa ating Panginoon. So yun lang po sa ating mixing devotion. Sana po naging blessing po ito, naging challenge, and naging reminder po sa bawat isa. Think about these things, ponder upon these things.